Okay, good morning. Good morning po sa ating lahat. Okay, sa umaga pong ito, medyo advance lang tayo ng mga ilang minuto. At ang inyo pong lingkod ay may mga diagnostic test at kailangan umalis ng maaga para ah, napuntahan po yung mga gagawin sa atin. So ngayon po ay nasa day 169 po tayo, Acts chapter 8, 1 to 5. Doon po tayo mag-focus. So, buksan niyo po ang inyong mga Bible at samahan niyo ako na pag-aralan natin itong ating reading for today. Matatagpuan po sa Acts 8, chapter 8, verses 1 to 5. At ang title po natin ay Are You Ready to Go? Ikaw ba ay handa? Humayo. Yan. Basahin po natin verses 1 to 5. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak. Okay? So, remember that word, nagkawatak-watak. At napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ng iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinalanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. So, under persecution ang unang church na nasa Jerusalem. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak. So inulit scattered. Sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag ang Kristo doon. Maaring ilan po sa atin ay nakaranas na mawalan ng trabaho, okay? Maaring na layoff, retrench, lumipat sa ibang lokasyon dahil sa pangailangan o may mga nasirang plano, yung broken plans na tinatawag, at dahil dito ay nauwi sa depresyon. Ito mismo po yung nangyari sa Acts chapter 8. Ang trahedya ng kamatayan ni Stephen at ang pagsasara ng headquarters ng Jerusalem Church ay tila parang pagkalugi. Ngunit ito pala isang mechanism para yung expansion nga ng ating kaharian ng ating Panginoong Diyos ay lumawak. So matapos yung pagpaslang kay Stephen na pinangunahan ni Saul na naging Paul, nagkaroon ng matinding persecution laban sa iglesia sa Jerusalem. Na kung titignan natin sa mga first few chapters ng Acts, even sa chapter 2, mula nung nag-preach si Peter na 3,000 yung nadagdag, after that nagkaroon na ng mga expansion, no? Talagang nagkaroon na ng exponential growth ang church. Pero yun nga, dumating yung pag-uusig. Pero dito makikita natin sa chapter 8, imbis na walan sila ng apoy ng pananampalataya, ang nangyayaring pag-scatter o pagkawatak-watak ng mga believers ay parang naging mitya para lalong lumaganap ang mabuting balita. Kaya nga po kung ating babalikan yung Acts 8:4, basahin ulit natin. Ang sabi doon, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita, saan man sila magpunta. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Ang Greek word po para sa scattered o pagkawatak-watak ay diaspiro. Ito ay isang farming term, no? Para sa pagsasaka. Ang ibig sabihin ay to sow seed o magtanim. Ito po yung ibig sabihin ng scattered dito. Hindi lang basta scattered na nagkawatak-watak, napunta kung saan-saan. Ito po ay originally na ang original term na ginamit ay pagtatanim. Para po sa mundo at para na rin sa mga unang mananampalataya ng mga sandaling iyon,
Mukhang sila ay pinalalayas, tinataboy, at yun nga po, tinatalo ng pag-uusig ni Saulo. Titignan natin sa itong trahedya. Pero sa kamay ng Diyos, ang pagkawatak-watak o scattered na iyon ay talagang isang pagtatanim. Hindi lamang sila mga tumatakas sa persecution, naghahanap ng kaligtasan, sila ay mga buto na itinatanim ng banal na magsasaka, walang iba kundi ating Panginoong Diyos, upang magbunga ng isang napakalaking ani kung saan man sila mapunta. So ano po nakikita natin ditong aral para sa binasa natin na ito sa Acts 8 verses 1 to 5? Makikita natin dito yung tinatawag na divine relocation, yung displacement ng divine relocation o paglipat sa banal na relokasyon, turning pain into purpose. Nawalan ng bahay at ari-arian yung mga believers sa Jerusalem dahil nga sa persecution, ang hirap at ang sakit ng sitwasyon nila. Pero nung tumakas sila, hindi reklamo, hindi poot, hindi galit ang dala nila, kundi ang ebanghelyo. Minsan po sa buhay natin, nakakaranas tayo ng mga biglaang pagbabago na hindi natin ginugusto. Yun nga po, maaring tayo ay na-lay off sa trabaho, napilitan lumipat ng matitirhan dahil sa budget, o maaring nagkakaroon ng gulo sa pamilya. Normal lamang po na makaramdam ng pain. Pero tandaan natin, God might be resolving you, no? Maaring itinatanim ka doon sa kung saan ikaw ay talaga magbubunga. So ang bawat pag-usog, pag-antala ng mga plano natin ay maaaring isang divine relocation ng Diyos para dalhin po tayo sa mga taong kailangan ng kanyang pag-asa. Pangalawa, ano pa yung pwedeng aral? Faith outside the four walls. Pananampalataya po sa labas ng apat na sulok ng ating kinagagalawan. From comfort zone to mission field. Bago ang Acts 8, sabi ko nga, komportable ang mga believers sa loob ng Jerusalem. Pero nung sila ay nagkawatak-watak, napilitan sila maging church sa labas ng templo. Halimbawa na nga po si Philip. Si Philip ay pumunta sa Samaria, isang lugar na toxic ang kultura at puno ng galit sa mga Hudyo. Pero doon niya pinasyang ipahayag si Jesus. At kaya nga po, bago umakyat ng langit si Jesus, sinabi niya sa Acts 1:8 na ang mga alagad ay magiging saksi, witnesses sa Jerusalem, sa Judea at sa Samaria at till the ends of the earth. So ito yung sinasabi ni Jesus. Kaya nga po, hindi aksidente na si Philip ay pumunta sa Samaria upang ipahayag si Kristo sa dako doon. Ang totoo, madaling maging Kristiyano kapag magkakasama po tayo mga kapatid sa loob ng ating iglesia o dun sa building na kung saan tayo nagtitipon-tipon tuwing linggo. Pero ang hamon ng Acts 8:4, tayo ay ang magiging buhay na sulat o Biblia ni Kristo sa ating mga secular na kapaligiran, sa ating mga opisina, trabaho, sa ating mga school o maging sa ating group chat ng ating mga kaibigan. Si Philip didn't wait for a church building na magkaroon doon sa Samaria. Pero ang buwan niya ay naging pulpito mismo sa kanyang paghayo at pagpunta sa Samaria upang iparating sa kanila ang mabuting balita. Hindi na siya nag-antay ng magkaroon pa ng building. Siya mismo yung kanyang buhay ang naging pulpito. Pangatlo, na aral, ang kapangyarihan ng ordinaryong believer. Ang kapangyarihan mo, kapatid, you are qualified. No? Kasi nga po, kung babasahin natin itong 8,
1 ng Acts, ang sabi po ron, ang mga apostol ang naiwan sa Jerusalem. Ibig sabihin, ang mga nagkawatak-watak at nangaral sa verse 4 ay yung mga ordinaryong membro ng iglesia. Katulad po nila Stephen at Philip. Sila hindi mga sikat na theologian. Sila yung mga pinili doon sa Acts chapter 6 na tinatawag natin mga diakono o deacons. Sila ay pinili para mag-asikaso ng pagkain. O tawagin natin table servers. Pero dahil puno sila ng Espiritu Santo, naging makapangyarihan ang kanilang patutuo. Ito nga po, si Stephen ay matatawag natin unang Kristiyanong martir. So wag natin sabihin na hayaan na natin si pastor o ating mga leader ang mag-share ng word, no? Sila naman ang may alam sa Biblia. Ang pagbabahagi po ng pagmamahal ng Diyos ay hindi trabaho ng iilan sa church, mga kapatid. Kung ikaw ay nakaranas ng kabutihan, kung ikaw ay nakaranas ng pagliligtas, ng kapatawaran, ng pagtanggap ni Kristo, qualified ka na maging witness sa sarili mong circle of influence. Very qualified ka, kapatid. At kaya nga po, upang makita natin ang paglaganap ng Ebanghelyo, ang pagbabago ng buhay ng maraming tao sa ating paligid, kailangan natin ang gawin ang higit pa sa panalangin. More than prayers po, mga kapatid. We need to go. Kailangan nating humayo. Ang tanging makatuwirang tugon o yung tinatawag nating reasonable response sa lahat ng ginawa ni Jesus sa atin ay ibahagi yung pag-asa, yung blessed hope na mayroon tayo para sa iba. Ang tanong, mga kapatid, ang tanong po para sa bawat isa sa atin ngayong umaga, tutugon ka ba sa paghayo kahit mahirap o may discomfort katulad ng naranasan ng church sa Jerusalem? Sila ay inusig, pinalayas, tinutugis para patayin ni Saul, and yet nagkawatak-watak sila para ang salita ng Diyos ay magbunga kung saan man sila mapunta. Nawa, ang panalangin ko sa bawat isa sa atin, napaka hirap, no? May discomfort talaga. Alis tayo sa ating comfort zone. Pasalamat ka tayo, walang pag-uusig dito sa ating bansa. Pero unless na talagang maramdaman natin yung pagmamahal ni Kristo sa atin, na mag-overflow, no, sa maraming tao, hindi natin magagawa umalis sa ating comfort zone. Hindi po. At totoong hindi po madali. Hindi po madali. Pero meron tayong banal na espiritu para bigyan tayo ng tapang, bigyan tayo ng lakas ng loob, at patuloy na umayo at gawin yung kanyang Great Commission to go and make disciples of all nations. So tayo po ay manalangin. Muli, Ama naming Diyos, aming banal na espiritu, nakita namin yung pag-uusig na nangyari sa first century church doon sa Jerusalem, kung paano sila ay nagkaroon ng exponential growth, and yet dahil sa persecution nagkawatak-watak sila, hindi para manahimik, hindi para magalit, hindi para magsawalang kibo, kundi nagkawatak-watak sila upang ang iyong banal na salita, ang patutuo nila kay Kristo ay marinig sa maraming lugar na kung saan sila mapunta. Lord, sana ganun din kami, Panginoon. Maaring darating yung time na magkakawatak-watak kami dahil sa aming mga trabaho, dahil sa aming mga misyon, maaring sa mga challenges ng buhay, O God. Pero wag mong hayaan yung apoy ng aming pagmamahal sa iyo, sa iyong mga salita, ay mawalan ng saysay dahil sa mga pakiramdam na maaring
dulot ng hindi magandang sitwasyon na pinagdadaanan. Kaya dakilang Diyos ang aming mga panalangin, O God, continue to hold us, continue, O God, to consume us with your love, with your passion, with your grace and mercy, na kung saan naroon ang aming mga paa, O God, ito ay magiging iyong mission field. Ngunit hindi mangyayari yun, Panginoon, kung hindi kami mananalangin, kung hindi kami kikilos at magpapasakop sa iyo. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin kung saan man kami naroroon. Sa aming mga trabaho, negosyo, sa aming mga school, sa community, Panginoon, kung saan kami naroroon, Lord. Nawa kami yung mga buhay na patotoo ni Kristo, na kung saan ang bawat isa sa amin ay makikita, maririnig at mararamdaman si Kristo. Marami pong salamat, O Lord, sa pagtitiwala mo sa amin. Tunay, Panginoon, wala kaming ibang pwedeng gawin dito na makapagbibigay ng papuri sa iyo, makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan, kundi ang aming paghayo at paghasik ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, O Lord, sa iyong pagmamahal. Maraming po salamat sa iyong kapayapaan na nagdudulot, Panginoon, ng aming katatagan sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Muli mga kapatid, tayo po ay pinagpala at patuloy natin damhin ang presensya ng Diyos sa buong maghapon, at mamayang gabi po inaanyayahan ko kayo sa ating Zoom meeting para sa ating tuwing Webes na pag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat po ay welcome mamaya po 7:30. Ito po ang inyong lingkod at patuloy na pinapanalangin at itinataas ang bawat isa sa ating Panginoon. Isang magpagpalang umaga po sa ating lahat.